Mayang adlaw kanyang tanan, dahil nga nawala ako na pumunta ako ng Cebu, sobrang haba ng bakasyon ko, mga 1 week siguro, kaya ito pagbalik ko dito, kailangan natin ayos ulit dito sa atin Hinaguan Nature Park, kung saan kumuha ako ng mga kawayan kasi may bago ako mga pananim dito sa may mga pinagdamuhan nila ni Bimbo, nagbasok pala sila dyan sa may bandang ganda ng bandang kanto ng ilog, so ayan, nilalagay natin siya ng kawayan kasi may itatanim ako dyan at kayong kasi pag pumunta dito mga Saturday kasi pag marami kasing tao, dito sila nagtiten, tapos pag umiihi sila sa may ganang gilid-gilid, naapakan nila yung mga halaman ko na napakaganda. Tingnan niyo naman. Ang pangalan ng plants pala na yan ay mga burikat, yung mga kulay yellow at kulay orange at kulay pink. Nilagyan ko siya ng kawayan kasi yung mga pula na yan, naglalagay din ako dyan, nagsabwag ko dyan, si sabwag sa Tagalog. Nagano nga ako pala, basta nagtapon-tapon ako diyan ng mga seeds na mga kulay pula na yan para tumubo siya, para pag pupunta kayo dito, pag lumaki na yung mga plants na yan, pag tumubo na yung mga pula, sobrang dami na po diyan, ang ganda na po tingnan. Hindi kasi ako naglalagay ng mga sunflower kasi yung sunflower kasi agad-agad namamatay, tapos nagki-clearing, nagtatanggal-tanggal, kaya ang hirap po i-maintain yung sunflower kasi, tapos isa lang yung bulaklak niya. Mas maganda tong pula na to kasi sobrang tagal, inaabot ng 1-2 buwan, minsan umabot na 3 buwan pag lagi lang siya nadidiligan. Ganun naman talaga, 'di ba? Pag dayo tayong naliligan tayo lagi, magiging alive tayo pag maraming dilig sa atin. So pag wala siyang dilig, walang na-absorb na water, namamatay po kagaya nito. Pero ito talaga matanda na to kasi mga 3 months sa siguro to sa amin. Tingnan nyo po, nag-dry na po siya. Ibig sabihin, ready to harvest na po ang kanyang mga seeds. Ayan po yung mga itim sa ilalim. Pag pumunta nga po pala kayo dito, tapos gusto nyo manghingi ng mga bulaklak o halaman na yan, kung gusto nyo po magkaroon ng ganyan sa inyong bahay, kuha lang po kayo ng lagayan na something like pwedeng malagyan at masil, tapos kuha lang kayo ng mga, wag nyo naman ganyan na putulin ako, pinutol ko na kasi dry na talaga siya, tsaka mahirap natanggal-tanggal, sayang kasi pag natatapon yung mga seeds niya kasi every seeds count, diba? So ayan, itatanggalin ko lang yung mga seeds, i-drop ko lang dyan sa may mga bandang-bandang sa mga lupa, tapos mga after 3 to 5 days po, tutubo na po yun siya, may mga maliliit na po natutubo dyan. Tapos pag tumubo na po siya, pwedeng sunumama na, pwedeng Japanese na tuloy, pwedeng as it is na lang po, pag tumubo siya ganyan na. Pero kung gusto nyo po na maganda yung pagkahilera po niya, pag tumubo na po siya, pwede naman po siyang itanim kaagad kung saan nyo po itatanim, tapos nakahilera po siya, tapos i-organize nyo po siya, okay naman po yung ganun kasi hindi naman po siya kaagad-agad na mamatay kasi halaman na to, pag nilagay na po tayo pa, tapos nilagay nyo po ng tubig, automatic tatayo na po siya. Tapos kung gusto nyo po na sobrang laki, kaganan po kalaki yung mga puno po niya, dapat lagi po siyang diligan, or else gusto niyo po lagyan ng abono, mas malaki po siya. Ganyan po, nakikita niyo po ang lalaki. Meron din po mga maliliit na version yan, yung mga dry area, kasi pag hindi masyadong nakasipsip ng tubig, matakaw talaga siya, hindi masyadong malaki yung kanyang puno. Tapos the more na malaki yung puno, kasi mas malaki yung bulaklak. Tingnan niyo po, ang tawag po niyan ay cockscomb or pasong-pasong, para po siyang yung pasong-pasong ng manok, ayun sa ulo po niya. So ilagay ko po yan siya dyan. Kaya naglagay ako ng mga kawayan dyan para po maging siya, barikada. Ang tagnon, basta yung harang po. So dito sa may gilid ng kanal, ito yung pinakamagandang view dito towards Palayan po at saka bundok. Nilagyan ko po dito para po may maganda pong view pag picture kayo dito sa may bandang area na to. Ayan po yung mga kamuting kahoy. Tinanggal na po yung mga laman po niya, pero yung puno po niya hindi ko po pinatanggal kay Auntie Inday para naman po maganda yung view, kasi pag green talaga yung scenery talaga, mas maganda talaga sa picture. Kaya hindi ko po pinatanggal habang hindi pa po lumalaki ang aking mga pine trees na iba. Ito pong pine tree na to, medyo malaki na po yan kasi magto 2 years na po yan. Tapos nilagyan ko rin pala yung mga puno na yan. Anong pangalan ng puno na yan? Basta yung mga tinitrim-trim para po pag nagpicture kayo, meron po mga iba-ibang design, meron po mga bilog, may mga diamond, may mga basta bahala na kayo kung anong design ang gusto ninyo. So pinagbumudmud ko lang po yung mga itim-itim na seeds na yan, tapos tutubo na yan po yan siya. Kaya pag pumunta kayo dito, kukuha lang po kayo ng ganyan ha, wag naman po masyadong baliin or kanang kudkurin nyo lang po ng kanang daliri ninyo po. Ayan, ganyan po, pinggir-pinggirin nyo na lang po, mag-practice na lang kayo mag-finger. Kung may kaibigan po kayong tumboy, yan na lang po yung pakuha ninyo kasi mas magaling po sila magkudkud ng finger nila dyan. Charot lang. So ayan, nakamudmud na po yung iba, tinanggal ko na rin po yung mga damo-damo din sa gilid para pag tumubo siya, makahinga masyadong malan. Tinyo, ang galing ko magkaskas, diba? Pero iba pa rin talaga yung tumboy. So ayan, nakalagay na po siya dito sa paligid. Mas maganda na po yan pag tumubo na po siya. Ayan, tas nilinis ko na rin po pala yung ating ibang mga flowers. Yan po yung mga kasi tinanggal ko na po yung pinaka-mother niya kasi marami na pong tumubo din sa may ilalim niya, marami na pong mga ganyan. So ipapagkawag ko po siya para yung lupa po maiwan kasi sayang naman po, tapos magkakaroon ng butas dyan. Tinanggal ko rin pala yung mga ibang mga ganyan kasi ganyan talaga yung mahirap talaga i-maintain yung ganyang halaman kasi nagki-clearing po siya, nagda-dry po lahat ng mga dahon niya, pati yung puno niya, tapos yung mga bulaklak niya nagda-dry po siya, tapos mag-iiwan na lang po siya ng mga buto-buto. Yun po yung magtutubo sa ilalim. Kung nakikita niyo, marami pong tumubo sa ilalim
ilalim. Tapos si Gwen naman sa gilid naman, si Gwen naglilinis ko na kunwari kasi may video kasi sa gilid sa akin si Gwen, sila ni Rhea, ayan ang nagbibideo naman sa akin si Manman. Ayan po si Gwen, kunwari masipag kasi may video po kasi ayan oo, 'di ba? Scripted to ang lahat ng 'yan. So ayun binali ko na rin pala to kasi natutumba na po siya kasi ang bigat-bigat talaga ng ulo na 'yan eh. Mabigat po talaga ang ulo ng ano na 'yan ng halaman na 'yan. So nakikita niyo may mga maliliit din po sa may bandang gilid. Ayan imumudbud ko rin po siya para pagkatanggal niya may tumubo naman. So ganyan talaga ang mga halaman na 'yan. Bago siya matumba, meron na po siya mga anak-anak na mga tutubo. Kaya hindi po siya masyadong malaking gasto sa maintenance kasi kusa po siyang tutubo saka siya na mamatay. Ganyan talaga nagpaparaya yung mga malalaki na para tumubo yung mga maliliit. Ayan, 'di ba? Kaya pag pumunta kayo dito, kuha lang po kayo ha. Huwag niyo lang bali-baliin ha. Ayusin lang po ang pagkuha para naman tayo everybody happy pag meron kayong mga ganyan at may kang remember. Ay, hinlaway ko. Meron kayong remembrance pag pumunta kayo dito sa farm. At linisin na rin pala natin yung hallway. Ngayon, tinanggal ko na po yung mga kailangan tanggalin. Itatapon na natin siya sa basura. Ayan, tapon natin sa basura. Din pa natin nilagay yung mga basura. Ang dami pala namin mga walis dito. O, di ba? Kasi mga aswang po yung mga tao dito. Lumilipad po kami paggabi, sumasakay po kami sa walis. Charis lang. At syempre, pagkatapos ko maglinis dyan sa basura, magtapon ng mga bagay-bagay, meron pa akong pinakuha mga lupa. Nilagay ko pa pala dito sa may mga hallway natin, sa may pathway natin. Kasi yung mga Bermuda at mga Carabao grass, hindi po siya tutubo masyado. Namamatay po yung paggapang niya kasi yung mga ugat po niya, wala po siyang pagkakapitan ng mga lupa. Kangagawat mga grabas po yung nandito ng mga bato ng mga maliliit. Pag sobrang init po, yung mga bato po, sobrang init din po niya. Kaya yung mga gumapang sa kanya ng mga ugat, namamatay po yung mga halaman. Kaya nilagyan ko po siya ng lupa para kahit papano doon po kakapit yung ating mga Carabao grass at mga Bermuda. Yan po talaga ang sikip. Tingnan nyo tingnan mo natutuklap siya kasi walang pinagkakapitan ng mga lupa kasi puro siya bato. So ang gagawin natin, lagyan natin ng konting lupa para doon siya kumapit at para dumikit talaga yung kanilang mga ugat para maganda ang paggapang ng ating mga halaman, 'di ba? Mas masarap talaga, may gagapangin talaga. After that, yung mga tira-tira naman ng mga lupa, ilalagay naman natin dito sa fountain. Sayang itong fountain na to, 28,000 ang pagbili ko nito, pero ayaw ko na po siya nilagay ng wire kasi pag nababasa nasisira yung po yung yung mga fountain, yung mga panghigop, yung mga ganon-ganon. So, i-remain ko po yung tubig sa ilalim, pero yung sa taas po ng fountain, nalagyan ko po siya ng lupa, tapos tatanan ko din itong mga magagandang, basta pag kumapal itong halaman na to, hindi ko po alam kung anong pangalan ng halaman na to, pero pag gusto nyo pong bumili ng ganito, sobrang ganda po niyan guys, mabibili nyo na po yan sa may Carmen, sa CDO po, sa likod ng St. Mary's, andun po yan kanilang mga plants na binibenta. Ayan, pag nalagay nyo po yan, sobrang ganda po talaga niyan, as in, pag kumapal, ay nako, ang ganda talaga. Salamat nga pala, Jigjag, sa pagbibideo nito kasi siya po ang nag-video nitong point na yung part na to. Ayan, nilagay na po siya. Tapos, ayan, para mapakinabangan naman. Pag nag-flow na po yan at kumapal na po yung mga halaman na yun, sobrang ganda, mabibilib kayo. Hanapin nyo po kung saan kayo nabili yan. As in, sobrang ganda. Kasi wala siyang bulaklak, guys, pero yung dahon niya mismo yung magiging bulaklak niya. Tapos, meron po siyang mga batik-batik na kulay puti, kulay pink, at kulay green. Talagang makikita nyo siya na talagang, ang ganda-ganda naman ng halaman na to. So, kasama ko nga pala si Dodong, ang isa sa aking mga pinsan, ay pamangkin ko pala yan, anak na Auntie Dayday. Ayan, tapos pagkatapos ng fountain, nalagay na natin ang grotto doon kay Mama Mary para naman maganda ang kanyang mga halaman. So naglagay ako dito, hindi ko muna tinanggal yung mga dati mga pananim at mga halaman dyan kasi gusto ko muna pakapalin muna yung mga bago kong tanim. Para pag bagong tanim, pag kumapal na siya, saka ko tatanggalin yung iba. So ayan, di ba? Ang ganda-ganda, di ba? Napalibutan po kami ng mga cockscomb or mga pasong-pasong na mga halaman. So ayan, after po niyan, yung mga tinanim namin ng mga Bermudas, nilagay namin dyan sa may pathway naman kasi yung sa pathway na yan, tumatalsik yung mga bato-bato. Mas maganda talaga yung pathway, may magaling. Ang tagal po talaga magtubo yung green. Tapos ito nga pala, nilagay ko dito sa entrance yung banga na binili namin. Yan, ang ganda na niya. Pag natapos, tulong-tulong po kami dito. Pala yung mga bata, pinagbinilig po namin. So ayan, maraming salamat for watching guys. If you enjoy this videos, please share din po. At kung napagod ka rin sa video, lumunok na lang po kayo ng laway dahil ako pagod na rin po ako. So after namin magtanim dyan, hapon na, ililigpit na natin yung mga bagay na pinagamit natin. Yun ang gusto ko, iligpit kung saan yung mga bolo, yung mga bara, at saka mga pala, iisa lang. So maraming salamat. Goodbye. Hanggang sa susunod.